Bago tayo magpatuloy sa ating kwento ay hinihiling ko muna sa'yo na i-like ang video na ito bilang pagsuporta, at kung gusto mo naman na magbigay ng mas matinding pagsuporta sa ating channel ay i-click mo lang ang super thanks dyan sa ibaba. Maraming salamat mga Emperor! Sa mga nagdaang kabanata ang ating bida ay nakita si Senior Brother, at ang alam niya ay lumpo ito kaya naman naawa siya at tinulungan niya ito. At sa pagpapatuloy din ng kabanata habang nahihirapan ay sinabi niya na bumangon ka, ilang sandali lang din ay kumari pa siya ng takbo na ikinabigla naman ni Senior Brother Mu. Nasabi na lang niya na ano yon sa ilalim ng Master's Domain ng mabigat na aura. Ang ibang mga disciple ay walang magawang buhatin ng batang ito. Talagang nagawa niyang tumakbo, salamat bata. Ngunit kailangan mong bayaran ang mga hakbang na iyong nasira. Napasigaw na lang si Lu Hao sa kanyang narinig. Nasabi na lang niya na ang batang ito ay pinangalan ng Hao Lu Hao medyo kawili-wili. Habang iniinda ang sakit ng katawan niya ay nasabi niya na sa wakas ay natapos na ang pagtakbo. Senior Mu, na walang cultivation, ay maaaring magdala ng mga mabibigat na bagay sa bundok. Nakakabilib talaga yon, sobrang sakit ng likod ko. Siguro kailangan kong pumunta sa Xuanjian Sect Trading Market at bumili ng ointment. Ilang sandali lang din ay nakarating na siya sa Xuanjian Sect Trading Market. Maririnig dito ang iba't ibang mga items na inaalok ng mga may-ari ng shop. Habang naglalakad ay naririnig niya ang ingay ng mga nagbebenta kaya naman nasabi na lang niya na sa halip na tawagin itong isang trading market, parang lahat ay nagbebenta ng sarili nilang mga gamit. Maya-maya pa sa kanyang paglalakad ay napansin niya ang pulang bato. Nasabi pa nga niya na ito ang Divine Dragon Bloodstone na natutunan ko sa pangunahing clan na ang ganitong uri ng bato ay nagmula sa mga sinaunang guho, na kayang gisingin ang enerhiya sa loob ng katawan ng isang mandirigma. Marahil ay makakatulong ito sa akin na i-unlock ang pangalawang minanang martial vein. Kaya naman nilapitan niya ang nagbebenta at tinanong niya na kung magkano ang stone. O isang gold, sinabi naman ng tendero na hindi, 100 gold. Kahit hindi ko alam kung saan gamit yan, ay binili ko pa din yan ng 100 gold. Mapangasar namang sinabi ni Lu Hao na anong kalukuhan ito, mayroon kang lakas ng loob na magbenta ng walang kwentang bato para sa 100 ginto. Nenas naman ang nagbebenta at sinabi nito kay Lu Hao na lumayas ka at wag mong abalahin ang negosyo ko, kung hindi ka naman bibili. Ngunit napalingon si Lu Hao nang may nagsalita sa likuran niya. Nasabi pa nga nito na 100 gold bibilhin ko ito para sa kanya, nagtaka naman si Lu Hao dito. Nang makita niya ito ng gusto ay nasabi na lang niya sa kanyang sarili na Zhu si Shuir ay ang kanyang kababata, hindi naman nagpahalata dito si Lu Hao na kilala niya ito dahil sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Napangiti naman ang nagbebenta na sabi pa nga nito kay Lu Hao na maraming salamat sa negosasyon, pakiusap kunin mo ito. Nainis naman si Lu Hao dahil mabilis na nagbago ang ekspresyon ng nagbebenta ng ganong kabilis. Maya-maya pa ay nagpaalam na si Zhuer na aalis na siya. Pinigilan naman siya ni Lu Hao na sabi pa nga nito na kung bakit niya siya nito tinulungan. Mabilis namang sumagot si Zhuer na bakit hindi, dagdag pa niya na ipinaalala mo sa akin ang isang kaibigan noong bata pa ako. Nagulat naman si Lu Hao sa sinabi ni Zhuer. Nasabi pa nga niya na ilang taon na ang nakakalipas. Zhuer, na aalala mo ba ako? Si Zhuer ay hindi original na galing sa Lu family. Natagpuan siya ng aking mga magulang sa isang outing. Hanggang ngayon, bukod sa mga magulang ko, ang tanging matatawag kong pamilya ay si Zhuer. Nakangiting sinabi ni Lu Hao kay Zhuer na salamat, babayaran kita sa hinaharap. Habang naglalakad papalayo si Lu Hao ay pinagmamasdan siya ni Zhuer. Nasabi pa nga nito na sa sobrang tagal kasama ni Brother Lu Hao noong bata pa ako, sigurado akong siya nga ang taong ito. Dagdag pa niya pero parang gustong itago ni Brother Lu Hao ang identity niya at ayaw akong kilalanin. May kanya-kanyang dahilan si Brother Lu Hao, kaya sa ngayon, magpapanggap akong hindi din alam. Kinilig naman siya sa kanyang mga naiisip. Makalipas ang ilang oras sa Xuanjian Sect Back Mountain, ay makikita ang sagradong salamin at nandito si Lu Hao. Sa loob ng sagradong salamin ay inaabsorb niya ang enerhiya ng kanyang nakuang Divine Dragon Bloodstone. Makikitang dahan-daang pumapasok ang enerhiya sa buong katawan niya. Maya-maya pa ay matagumpay niyang naabsorb ang Divine Dragon Bloodstone. Makikita ang enerhiya na pinakawalan ni Lu Hao na parang siya ay nag-Super Saiyan. Masaya namang sinabi ni Lu Hao na sa pagsipsip ng Divine Dragon Bloodstone, madali na akong makalusot sa ika-9 na antas ng Condensation Realm. Ang pangalawang minanang martial vein ay matagumpay ding na-unlock, kasabay ng diskarteng Golden Dragon 9 transformation. Naabot ko na ang ikalawang antas ng Mastery.
Maya-maya pa ay kagaya ng nakagawian niya kapag tumataas ang kanyang condensation ay naghahanap siya ng bato upang sukatin ang lakas niya. Nasabi pa nga niya na subukan natin itong second level martial technique, ilang sandali lang din ay nagpalabas na siya ng matindi aura sa kanyang kamay, at sinimulan na niyang suntoken ang mataas na bato sa kanyang harapan, at makikita ang unti-unting pagkabitak-bitak ng bato, at dahil sa lakas ng atake ni Lu Hao ay makikita ang napakalawak ng pagkabitak-bitak ng bato. Napa-atras siya ng bahagya dahil tuluyan na nga nabasag ang bato sa kanyang harapan dahil sa ginawa niyang atake. Nasabi pa nga niya na napakalakas. Ang apat na wild ni Long Xiang ay malamang na 2 beses na mas malakas kaysa sa Dragon Feast na walang pinagsisisihan. Dagdag pa niya na ngayon, mayroon kaming trump card mula sa pagtatasa ng parehong inner at outer na disciple. Maya-maya pa ay bumalik na siya sa outer disciple dormitory ng may masayang expression, at napapakanta pa ito. Nang makarating siya sa kanilang kwarto ay mabilis niya binuksan ito ng may masayang ngiti na sabi pa nga niya, na Zemo, tignan mo yung dala kong kakanin. Ngunit ang kanyang masayang gabi ay napalitan ng kahindik-hindik na pangyayari dahil sa kanyang nakikita, sa kanyang kaibigan na si Zemo, natahimik siya bigla sa kanyang nakikita at napahinto dahil sa kanyang nakikita, at nabalot ng katahimikan ang buong kwarto. Maya-maya pa ay nagkaroon na ng reaksyon si Lu Hao. At makikita natin ang dala niyang pagkain na para sana ay pagseluhan nilang dalawa ni Zemo, ngunit hindi ito nangyari dahil sa pangyayaring hindi inaasahan. Mabilis niyang nilapitan si Zemo at pilit niyang tinatanong kung ano ang nangyari sa kanya. Ngunit ang ginawa niya ay wala siyang natanggap na sagot kay Zemo. Si Zemo ay wala ng reaksyon at masasabing ito ay wala na. Natulala si Lu Hao sandali dahil ang kanyang kaibigan na si Zemo ay hindi na ito nagkakaroon ng reaksyon. Hinawakan niya ang kaliwang bahagi ng dibdib ni Zemo, at pinakiramdaman kung may reaksyon pa ba ito. Ngunit sa kanyang pagsusuri ay wala talaga siyang naramdaman na reaksyon dito, kaya naman nasabi niya na kung patay na ba talaga si Zemo. Maya-maya pa ay may dumating na 2 disciple na nakasaksi sa nangyari kay Zemo, at sabi pa nga ng mga ito kay Lu Hao na Hao Lu, sa wakas bumalik ka na. Si Zemo ay binugbog hanggang mamatay ng Enforcer's Hall. Nang marinig ni Lu Hao ang mga sinabi ng disciple ay lalong nagdilim ang ekspresyon nito, nasabi pa nga niya na ang Enforcer's Hall. Bakit? Nakagawa ba ng krimen si Zemo? Mabilis namang sumagot ang disciple na hindi ko alam, pero narinig ko ang Enforcer's Hall na nagsabing ang Zemo crime ay pilit na iniinom ang nguneng Senior Brothers Chi Gathering Pill. Nanlaki naman ang mga mata ni Lu Hao at napahinto bigla nang marinig niya ang walang kwentang akusasyon laban kay Zemo. Ilang sandali lang din ay biglang napahalakhak ng tawa si Lu Hao, nasabi pa nga niya na isang malaking kalukuhan. Dagdag pa niya na si Zemo, na kadalasang tapat at maganda ang ugali, ay magnanakaw ng mga pills ni Wu Neng. Nabigla naman ang disciple sa narinig niya kay Lu Hao kaya naman nasabi na lang niya na Hao Lu ano ang ibig mong sabihin. Maya-maya pa ay tumayo na si Lu Hao at may madilim na ekspresyon. Nakiusap naman siya sa 2 disciple na sabi pa nga niya, na pwede ba kayong 2 senior brothers na bantayan si Zemo para sa akin pakiusap. Ang disciple na nagtataka, kaya naman tinanong niya si Lu Hao na kung ano ang gagawing plano ni Lu Hao sa ganitong oras. Hindi agad sumagot si Lu Hao at naglakad palabas ng kwarto. Nang makalabas ng kwarto na may madilim na ekspresyon at nanlilisik na mga mata, ay sinabi niya na wala siyang gagawin kundi pupunta lang sa Enforcer's Hall para makita ito. Maya-maya pa ay nakarating na siya sa Outer Disciples Enforcer's Hall, at makikita ang malakas na bagzo ng ulan at nangangalit na kidlat, na para bang gustong pigilan si Lu Hao sa kanyang madilim na gagawin. Nang makalapit sa 2 hangal na taga-bantay sa labas ng pinto, ay nagtanong si Lu Hao na sabi pa nga niya na maari bang magtanong Senior Brothers kung nakita niyo ba si Sia Zemo. Nabigla naman ang 2 sa tanong ni Lu Hao. Sinabi naman ng 2 hangal sa ating bida na si Lu Hao, na Sia Zemo. Ngayon lang namin siya nakitang lahat sa Enforcer's Hall. Nang mapatay siya, nanginginig siya sa takot. Dagdag pa ng isa habang humahalaklak sa tawa na ang kanyang pagkamatay ay medyo nakakaaliw. Nagulat naman ang 2 hangal sa bilis ni Lu Hao na makalapit sa kanila nang hindi namamalayan, sabi pa nga ni Lu Hao sa 2. Na so ganun pala ang nangyari, habang nakatutok ang kamao ni Lu Hao sa 2 hangal ay hindi naman makagalaw ang 2 dahil sa pagkabigla. Ang 2 hangal na binigyan ni Lu Hao ng matinding atake ay tumagos ito sa pinto at tumilapo na umabot pa nga sa pangalawang pinto. Nagulat naman ang mga hangal sa loob ng pangalawang pinto kaya naman mabilis nila itong tinignan kung ano ang nangyayari.
Nang makita ng hangal ang dalawang nagbabantay sa unang pinto na halos naging palamuti ito ng pader, ay nagulat siya dito, dahan-dahan namang lumapit si Luhaw sa mga hangal. Kaya naman hindi din ito napansin ng mga hangal kung sino ang naglalakad patungo sa kanila. Nang maaninag ng hangal ang naglalakad patungo sa kanila ay sinabi nito, na Holo ikaw ba yan? Holo, ang lakas ng loob mong gumawa ng gulo dito? Hindi mo ba alam na ito ang Enforcer's Hall? Ang dalawang hangal naman na nakikita si Luhaw ay hindi maiwasan na kilabutan dito. Sinagot naman siya ni Luhaw na sabi pa nga ng ating bida na syempre alam kong ito ang Enforcer's Hall. Dagdag pa niya habang nanggigil na pero gusto kong ibagsak ang buong Enforcer's Hall sa isang gastos, habang nanlilisik ang mga mata nito at makikita ang madilim na ekspresyon, at kaya sinabi niya na sa isang gastos ay dahil ang bawat suntok niya ay nawawalan siya ng 10,000 ginto na halaga ng Earth Vein Stone, na nagbibigay sa kanya ng enerhiya upang mapanatili ang pag-activate ng bago niyang teknik na Yaoguang Battle Chi Technique na binigay sa kanya. Ang hangal na si Wu Neng na walang kaalam-alam sa nangyayari sa labas ay tamang tsa lang. Nasabi pa nga niya na ang paghihiganti ngayong araw laban kay Howlu mula sa gilid ay kasiyasiya. Dagdag pa niya habang nakangiti gumawa sila ng ilang random na kaso para patayin si Sia Zemo. Habang dahan-dahan niyang hinigop ang kanyang tsa ay hindi niya alam ang nagbabadyang panganib sa kanya. Ngunit bago pa man niya mahigop ang tsa ay may biglang tumagos na isang hangal na disciple sa kanyang silid na ikinabigla naman niya. Napa-atres siya ng bahagya dahil lahat ng kanyang mga alagad na mga hangal ay nagsiliparan na sa kanyang silid. Na lang hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Napasigaw na lang siya kung ano ba talaga ang nangyayari, na kung bakit lahat ng kanyang mga nasasakupan ay isa-isang nang napapaslang, ngunit bigla siyang hindi nakahinga ng may mabilis na sumakal sa kanya nang hindi niya namamalayan. Nakalaunan ay dinaikit niya pa ito sa pader, at sa lakas ng impact nito ay napasuka pa siya ng dugo. Habang nahihirapan ay sinabi niya na Howlu nagpunta ka ba dito para kay Sia Zemo, dagdag pa niya na patawarin mo ako. Ang pagkamatay niya ay walang kinalaman sa akin, tinitigan naman siya ng matindi ni Luhaw na nag-uma pa ang galit sa mga mata nito. Habang hinahanda ang kanyang gagawing atake ay sinabi niya na isa kang hangal paanong walang kinalaman sa iyo, ang ganitong palusot, ay maaari mong ipaliwanag ang mga ito sa hari ng impyerno. Sa lakas ng atake ni Luhaw at ang aura sa paligid ay halos hindi na makita ang hangal na si Wu Neng, at nagdulot pa ito ng pagkawasak sa paligid ng Enforcer's Hall. At makikita sa pader ang katawan ni Wu Neng na wala ng buhay na lumubog pa ang ulo nito. At makikita ang pagkabitak-bitak ng pader. Maya-maya pa ay sinabi ni Luhaw na Zemo na ipaghiganti na kita, rest in peace. Ngunit may dumating pang hangal na tuwang-tuwa pa ito na sabi pa nga nito na anong ipinaghiganti. Nadagdag pa nito na hindi mo akalain na ang isang panlabas na alagad na tulad ni Wu Neng ay maaaring mag-utos sa Enforcer's Hall na pumatay ng isang tao, di ba? Nagtataka naman si Luhaw sa mga sinabi ni Huang Hong. Hayaan mong kunin ni Wu Neng ang Enforcer's Hall para patayin si Sia Zemo, ako iyon tanga. Natigilan na lang si Luhaw sa mga naririnig niya, nasabi pa nga niya na ikaw iyon. Oo, sino ang nagpaalam sa iyo na magtago ng sama ng loob sa akin? Wala akong pakialam sa sama ng loob ng mga ordinaryong tao. Pero ang kasunduan na nakatakas ka sa Forbidden Zone ay nangangahulugan na hindi kita maaaring maliitin. Para pigilan ka sa paghihiganti sa hinaharap, sinadya kong pinatay ni Wu Neng si Sia Zemo para pukawin ka. Pero hindi ko inaasahan na maglalakas loob kang gumawa ng kaguluhan sa bulwagan ng Enforcer, ngayon sa wakas ay may dahilan na ako para patayin ka. Habang nilalabas niya ang kanyang espada ay makikita ang aura na nakapalibot sa kanyang kamay, at sa bilis nito ay halos hindi na ito makita. Na hindi naman din namalayan ni Luhaw na nasa harap na niya ito kaya laking gulat niya dito dahil nakatutok na sa kanya ang espada. Sinabi pa nga ng hangal na si Huang Hong kailangan kitang ihili sa duyan, ang atake ni Huang Hong ay bahagyang naiwasan ni Luhaw kaya naman tumama ito sa bandang kaliwa niya. Ang atake na may kasamang matinding aura ay alam ni Luhaw na hindi niya ito kaya, dahil nasa True Chi Realm na ang antas ni Huang Hong, dahil sa lakas ng atake ng hangal na si Huang Hong ay halos mawasak din ng pader. Napasigaw na lang si Luhaw sa kanyang nararamdaman na sakit na ginawa ng hangal. Ang hangal na si Huang Hong ay tuwang-tuwa pa ito na sabi pa nga niya, anong pakiramdam, isa ka lang chi gathering stage, ang pangahas na manggulo sa bulwagan ng Enforcer ay naghahanap ng kamatayan, halos mamilipit na si Luhaw sa ginagawa ng hangal na si Huang Hong na sabi pa nga niya na unti-unti nang nawawala ang kanyang pangitain. At makikita sa mata nito ang malapit nang bumigay na si Luhaw, na sabi pa nga niya sa kanyang sarili na mag-focus ka. Maya-maya pa ay naalala niya ang gabi na magkasama silang dalawa ni Sia Zemo na nagbabasa ng libro bago ang training sa labas.
Nasabi pa nga dito ni Xiao Zimo na Hao sandali lang hindi ka pwedeng matulog agad. Sabi din ni Lu Hao kay Sia Zimo na Zimo hindi ka pa inaantok. Hindi ka lalabas para sa pagsasanay sa oras na ito, kaya bakit ka nagsusumikap? Mabilis naman siyang sinagot ni Sia Zimo na wala akong choices, kahit pagod ako, kailangan kong magtiyaga. Dagdag pa niya na napakahirap ng aking pamilya, at mayroon akong lolo at nakababatang kapatid na babae na naghihintay sa akin sa bahay. Upang magkaroon ng magandang kinabukasan at mabigyan ng magandang buhay ang aking pamilya, kailangan kong magtiyaga kahit gaano ako kapagod. Matapos mo akong turuan na huwag maging mahina, ngayon naman ay tulungan kita. Si Lu Hao ay tahimik na pinakikinggan si Sia Zimo ay wala na lang siyang masabi dito. Habang nakangiti na inaabot ang lebro ay sinabi ni Sia Zimo na anuman ang mangyari, ay magtiis ng kaunti. Oo, sa simula, si Zimo ang nagpuyat sa akin magdamag sa pag-aaral, iyon ang nagbigay daan sa akin upang mabuhay sa Yaoguang Forbidden Land gamit ang kaalaman. Ngunit higit pa sa kaalaman ang itinuro sa akin ni Zimo. Dito nga ay nagising na si Lu Hao at hinawakan ang espada Huang Hong. Nagtaka naman ang hangal na si Huang Hong na kung bakit nahawakan lang ni Lu Hao ang kanyang espada ng basta-basta. At biglang lumabas ang napakakapal na aura sa buong katawan ni Lu Hao at sabi pa nga niya na tinuruan din sa akin ni Zimo. Na kahit anong mangyari ay kailangan kong magtiyaga, habang patuloy namang lumalabas ang matinding aura. Ang hangal na si Huang Hong ay kinakabahan na nasabi pa nga niya na nasa chi condensation stage pa lang siya, paano niya natitiis ang strike ko. Ilang sandali lang din ay inipon na ni Lu Hao ang enerhiyang pinalabas niya sa kanyang kamay, at sinabi niya sa hangal na si Huang Hong, may hawak kang posisyon sa bulwagan ng pagpapatupad ng batas, ngunit ginagamit mo ang iyong kapangyarihan upang pumatay. Ang hangal na si Huang Hong ay hindi na alam ang gagawin. Dagdag pa niya na ngayon, kahit na ang buhay ko ang kabayaran, isasama kita sa hukay, makikita ang isa pang aura na lumalabas at ito ang Yaoguang Battle Chi Technique. Ilang sandali lang din ay makikita ang galit na si Lu Hao habang inactivate niya ang pinagsamang abilidad ng Divine Dragon 9 Transformation Technique at ang Yaoguang Battle Chi Technique. Si Huang Hong ay naramdaman ang enerhiyang nanggagaling kay Lu Hao ay nasabi pa nga niya na ang enerhiyang ito ay nakakatakot. At tuluyan nang ang lumapat sa mukha ng hangal ang kamao ni Lu Hao na hindi naman na naiwasan ni Huang Hong, at makikitang halos bumaon ang kamay ni Lu Hao sa mukha ng hangal na si Huang Hong na ang mga mata nito ay halos malaglag na, at sa lakas nito ay tumilapon ang hangal at nagtamo ng matinding pinsala, at sa lakas ng impact ay nawasak pa ang pader, at napasok pa ito ng dugo, nasabi na lang ni Huang Hong na paano ito posible, paano niya makakayanan ng isang suntok mula sa aking True Chi Realm nang hindi namamatay, at nadagdagan ang kanyang lakas. Si Lu Hao na hindi pa tapos ay sinundan niya pa ito na kahit hindi pa ito bumabagsak. Nagulat naman ang hangal na kung bakit bumilis din si Lu Hao, nang maabutan ni Lu Hao ang hangal na si Huang Hong, ay sinakal niya ito at ninudmud sa sahig sa sobrang galit ng ating bida na si Lu Hao, sumigaw pa nga si Lu Hao na pagbabayaran mo ang buhay ni Zimo, at makikitang tumagos na sila sa kabila, hindi lang yun dahil tumagos pa sila ulit sa kabilang pader at ito ang training ground ng mga disciple, at ito ang Zuan Sword Sect, nagulat naman ang mga disciple na kung ano ang tumagos sa pader. Nasabi na lang din ng hangal na si Huang Hong habang nahihirapan ay anong kapangyarihan nito, paano ako nagagawang talunin ng isang tao sa yugto ng chi condensation na walang magawa, dagdag pa niya na kapag nagpatuloy ito ay siguradong mamamatay ako. Akma na sanang tatapusin ang hangal na si Huang Hong. Ngunit may nakialam na hangal at sabi pa nga nito na kung sino ang nagdudulot ng kaguluhan sa loob ng Zuan Sword Sect. Si Lu Hao ay hindi makagalaw dahil sa ginawa ng nilalang kaya naman nagtataka ang ating bida kung ano ang nangyayari, at hangal na si Huang Hong ay nabigla din dahil sa huminto si Lu Hao. Sinabi naman ng hangal na nilalang sa ating bida, na nagdudulot ng gulo ng walang dahilan at nagbabalak na pumatay sa publiko. Ang ating bida naman ay hindi nagbigay ng reaksyon sa hangal na nilalang. Dagdag pa ng hangal sa ating bida na wala ka bang paggalang sa mga alituntunin ng Zuan Sword Sect. Ang hangal na ito ay si Huang Yu, ang elder ng Zuan Sword Sect, na uncle ng hangal na si Huang Hong. Ang hangal ay nagmamakaawa sa kanyang uncle na sabi na tulungan siya nito, dagdag pa niya sa kanyang sarili na magaling, narito si elder uncle, may pagkakataon na tayo. Si Lu Hao ay napapaisip na kung ano ang ginawa sa kanya na sabi pa nga niya, na gumamit ba ang taong iyon ng chi field para i-immobilize ako.
Ang righteous chi ay isang kakayahan na magagamit lamang sa true chi realm at mas mataas. Ito ay kapag ang isang martial artist ay nag-channel ng kanilang panloob na espiritual na enerhiya, pinipiga ito, at ginagamit ito upang madagdagan ang lakas ng kanilang mga pag-atake, suntok man o armas. Gayunpaman, ang chi field ay isang kasanayan na magagamit lamang sa saintly martial realm at mas mataas. Ito ay kapag ang isang martial artist ay naglabas ng isang malaking halaga ng kanilang chi upang bumuo ng isang hindi nakikitang larangan ng enerhiya, na ginagamit upang sugpuin ang mga kalaban na may mas mababang antas ng paglilinang. Habang tinitignan ni Lu Hao ang hangal na nilalang ay sinabi niya dito na kaya, ang taong ito ba ay isang saintly martial realm expert? Sinabi din ng hangal na nilalang na bagong dating Hao Lu, nabalitaan kong nagdulot ka ng kaguluhan sa bulwagan ng pagpapatupad ng batas, at partikular akong dumating para dyan. Dapat mong malaman na sa loob ng sekta, ang pagpatay sa isang tao ay humahantong sa parusang kamatayan ayon sa mga tuntunin ng sekta. Napagtanto mo ba ang iyong krimen? Ang mga hangal na disciple ay sumang-ayon din sa mga sinabi ng hangal na nilalang, nasabi pa nga nito wow nakapatay ba ang bagong dating sa law enforcement hall. Dagdag pa ng isa na isang karumal-dumal na krimen. Ang hangal na si Huang Hong ay tuwang-tuwa sa kanyang mga narinig sa mga hangal, nasabi pa nga niya na haulo natatakot ka na ba ngayon? Matapang na magdulot ng kaguluhan sa law enforcement hall. Ngayon, mamamatay ka nang wala akong panghihimasok. Dagdag pa ng hangal na si Huang Hong alam mo ba ang takot ngayon? Ang lakas ng loob na gumawa ng eksena sa law enforcement hall. Ngayon mamamatay ka nang hindi ko iniangat ang isang daliri. Sarkastiko naman siyang sinagot ng ating bida na takot ba kamo, naglakas loob akong pumunta sa bulwagan ng pagpapatupad ng batas, hindi ko sinasadyang umalis ng buhay sa unang lugar. Dagdag pa ng ating bida na lahat, pakinggang-pakinggan ako. Pinayagan ni Huang Hong ang kanyang mga nasasakupan na hindi makatarungang patayin ang kasama kong si Xia Zimo. Kailangan kong mamatay dahil sa pagpatay ng tao. Kung gayon dapat bang harapin din ni Huang Hong ang parusang kamatayan? At tinuro niya ang hangal na si Huang Hong, na bigla naman ang hangal, napatingin naman ang hangal na nilalang kay Huang Hong. Dagdag pa ng ating bida na kung lahat kayo ay hindi naniniwala sa akin, ang aking kasama sa kwarto ay namatay sa dorm. At maraming mga alagad sa labas ng sekta na maaaring magpatotoo. Ang hangal na si Huang Hong ay kinakabahan na dahil isa din siya sa mapaparusahan kapag nagkataon, sinabi ng hangal na nilalang sa kanyang pamangkin na sa hinaharap, kumilos ng malinis at hindi nag-iiwan ng anumang problema. Kung hindi, paano kita papaboran? Ang mga hangal na disciple na narinig ang sinabi ni Lu Hao ay sinabi din nila na totoo ba? Si Huang Hong ba ay nakagawa din ng palihim na pagpatay? Dagdag pa ng isa na ayon sa mga alituntunin ng sekta, hindi ba't si Huang Hong ay dapat ding humarap sa kaparusahan? Napaisip naman ng hangal na uncle ni Huang Hong na sabi pa nga niya na gusto talaga nitong kaladkarin ang pamangkin ko kasama ng shortang na batang ito. Matapos niyang makapag-isip ay sinabi yan na dahil mukhang parehong may kasalanan ang magkabilang panig, ayon sa mga alituntunin ng sekta ay dapat mamatay ang isa sa inyo. Dagdag pa niya sa diwa ng pag-aalaga ng mga talento. Bakit hindi kayo gumawa ng life and death duel? Nagtaka naman ang hangal na si Huang Hong kung bakit yun ang sinabi ng kanyang uncle. Sa buhay at kamatayan duel, isa sa inyo ang makakaligtas, sa mga naunang hinaing at parusa ay malulutas, ano ang masasabi mo? Nakangiti namang sumang-ayon ang ating bida na sabi pa nga niya, sumasang-ayon ako, kaya kung patayin si Huang Hong sa harap ng lahat, maaari akong humingi ng higit pa. Sige, maghiwa-hiwalay tayo, at sa loob ng 3 araw, magkita tayo sa yugto ng life and death duel. Nakiusap naman ang hangal na si Huang Hong na sabi pa nga niya uncle pakiusap wag, hindi ko alam kung kakayanin kong paslangin siya. Pinagsabihan naman siya ng kanyang uncle na manahimik ka, kapag hindi mo ginawa ito, pareho kayong mamamatay ni Haulo. Dagdag pa niya na pero sa oras na iyon tutulungan kitang patayin siya. Ano ang dapat ikatakot, nabuhayan naman ng loob ang hangal na sabi pa nga niya ganun ba? Habang pinagmamasdan si Lu Hao ay nakangiti niyang sinabi na maraming salamat sa lahat uncle. Pagkaraan ng nangyari, kumalat sa buong sekta ang balita ng buhay at kamatayang tunggalian sa pagitan ng outer na sekta na newcomer Haulo at mga disciple ng inner na sekta na si Huang Hong, naniniwala ang lahat na ang bagong dating na Haulo ay tiyak na mamamatay. Habang nakaupo si Lu Hao sa harap ng pantod ni Zimo ay nasabi na lang niya,
na tila nagawa niyang gamitin ang kanyang dragon bloodline sa sobrang galit para halos patayin si Huang Hong sa kanyang chi condensation cultivation kanina. Dagdag pa niya ngunit ngayon Huang Hong ikaw ay tiwala na si Huang Hong ay mananalo sa buhay at kamatayang tunggalian, ang pagmamadali sa walang ingat ay tiyak na haantong sa kamatayan. Matapos niyang mapag-isipan ang lahat ay hindi na siya nag-aksaya ng oras at pumasok na siya sa sagradong salamin. Dito nga ay makikita nating nakapasok na siya sa sagradong espasyo ng salamin. Ngunit kung makapasok ako sa True Chi Realm sa loob ng 3 araw, maaari ko bang wasakin ng buo ang kanilang mga pangarap? Makalipas ang 3 araw ay makikita nating mukhang nagtagumpay ang hangal nating bida, na sabi pa nga niya na habang masayang-masaya ito sa wakas, matagumpay akong nakapasok sa unang antas ng True Chi Realm. Matapos nga niyang mag-cultivate ng 3 araw ay lumabas na siya sa sagradong espasyo ng salamin. Bago siya umalis sa harap ng puntod ni Zemo ay sinabi niya, na ngayon kahit na ang isang tunay na dalubhasa sa True Chi Realm ay nakatayo sa harap ko, kaya kong hawakan ang sarili ko. Zemo, ipaghihiganti talaga kita. Makalipas ang ilang oras sa life and death duel stage, ay makikita natin ang hangal na si Huang Hong at ang ating bida na si Lu Hao. Nagsigawan naman ang mga hangal na disciple na nunod na sabi pa nga ng mga tana ngayon ay hito siya, andito na talaga ang bagong dating. Hindi siya takot sa kamatayan. Nakangiti naman ang hangal na sabi pa nga nito ngayong narito na si Hao, hayaang opisyal na magsimula ang tunggalian ng life and death. Nag-iba naman ang ihip ng hangin sa stage kung saan ang dalawa ay naghahanda, nasabi pa nga ng hangal na si Huang Hong bata, ilang araw na ang nakalipas, halos hindi mo ako natalo sa iyong chi condensation cultivation, aaminin ko na ito ay aking pagkakamali, dagdag pa niya habang lumalabas ang aura sa mga mata nito na pero ngayon ay walang paraan na manalo ka. Ilang sandali nga lang din ay nilabas niya na ang kanyang buong lakas upang takutin ang ating bida sa pag-iakala niyang matatakot si Lu Hao. Nagulat naman ang mga hangal na disciple nang makita nila ang ginawa ng hangal, kaya naman sinabi ng mga tana ano. Si Huang Hong ay nasa unang antas lamang ng True Chi Realm, tama ba? Paano siya naging ikatlong antas sa loob lamang ng ilang araw? Nakangiti naman ang hangal na sabi pa nga niya gaano kalakas ang loob niyang dumating sa isang life and death na tunggalian ng walang ilang mga trick na kinuha ni Huang Hong, ang mga nagpapahusay na elixir. Kung totoo na ang isang tao sa unang antas ng True Chi ay maaari pa ring talunin ng condensed Chi, kung gayon sa ikatlong antas, walang pagkakataong matalo. Umatake naman ang hangal ng walang pag-aalinlangan na sabi pa nga niya, bumaba ka na Blackberry at samahan mo ang magaling mong kapatid. Nagtawanan naman ang mga hangal na sabi pa nga ng mga ta, sige, hindi na kailangan panuurin, siguradong one-sided massacre ang susunod na bahagi, dagdag pa nga ng isa na iyan ay sigurado. Ang hangal na si Huang Hong na walang pag-aalinlangan na sumugod kay Lu Hao, ay bumalik sa kanyang pwesto sa isang suntok lang ng ating bida at nagtamo ng pinsala. Ang mga hangal na disciple na kanina ay malaki ang tiwala sa hangal na si Huang Hong, ay biglang nag-iba ang reaksyon nang masaksihan nila ang ginawa ng ating bida. Sa nasaksihan ng mga hangal na nanunood ay naguguluhan sa sila na kung ano ang nangyayari. Hindi din ito nakaligtas sa hangal na uncle ni Huang Hong, na nanlaki ang mga mata nito at nasabi pa nga niya na si Huang Hong sa totoo lang. Sabi pa nga ng mga hangal na disciple na anong nangyayari dito, dagdag pa ng isa tinalo ba talaga ni Hao Lu si Huang Hong. Siya ay nasa ikatlong antas na true ng Chi. Nasabi na lang ng hangal na kalokohan na naman siguro akong naging pabaya, hindi ako matatalo ng basta ng condensed Chi realm. Dagdag pa niya habang nakangiti na buti na lang nasa akin pa rin ang pinakamataas na kalidad na espada na ibinigay sa akin ng uncle ko. Nang makita ng mga nanonood ang nilabas na espada ni Huang Hong, ay bigla silang nabuhayan na sabi pa nga ng mga ta, si Huang Hong ay may pinakamataas na kalidad na espada. Kahit na ito ay laban sa isang tao sa ika-4 na antas ng tunay na Chi, si Huang Hong ay may pagkakataong lumaban. Dagdag pa ng isa na hindi ako naniniwalang mananalo pa si Hao Lu. Sa isip-isip din ng hangal habang natutuwa pa ito na buti na lang medyo nagpigil ako. Ang sandata ay nahahati sa 6 na grado, karaniwan, pinakamataas na kalidad, nanginginig sa mundo, pinakamataas, walang katulad at banal na mga artifact, kung mas mataas ang antas ng armas, mas malaki ang kapangyarihan nito. Ang ilang mga banal na artifact ay maaaring mag-level ng isang lungsod sa isang solong strike, ang pinakamataas na kalidad na mga armas ay maaaring patuloy na palakasin ang lakas ng gumagamit sa pamamagitan ng isang antas,
nangangahulugan ito na kahit ngayon, si Huang Hong ay maaaring makalaban ng isang tao sa ika-4 na antas ng True Chi, madaling pumatay ng may kumpiyansa. Tuwang-tuwa ang hangal habang naghahanda ng pag-atake at kumpiyansa na mapapaslang niya si Lu Hao. Matapos niyang makapaghanda ay mabilis siyang sumugod kay Lu Hao, ang ating bida naman na kalmado lang at inaante ang hangal na makalapit. Sa isip-isip din ng hangal na ang Righteous Chi-attached sword ay ang aking makapangyarihang galaw. Kahit si Hao Lu ay kayang kunin. Ngunit ang kanyang atake ay sinabayan ni Lu Hao na nauwi ng pagkabasag ng kanyang espada, sa pangalawang pagkakataon ay hindi nagtagumpay ang hangal. Nakalaunan ay tumagos pa ang atake ng ating bida sa kanyang dibdib na bongbo niyang nasalo ang malakas na atake ng ating bida, kaya naman nagtamo ng matinding pinsala ang hangal. At tumilapon pa ito na parabang pinapabalik lang siya ni Lu Hao sa kanyang pwesto. Sa ginawa ng ating bida ay nagkaroon ito ng makapal na alikabag sa loob ng sathei. Natulala naman ang hangal na uncle ni Huang Hong na sabi pa nga nito, na ang aking pinakamataas na kalidad na espada ay talagang nabasag ng Hao Lu na yun. Dagdag pa niya na imposible ito. Ang isang taong kasing lakas ni Huang Hong sa ika-4 na antas o totoong chi ay natalo ni Hao Lu, at kaya niyang basagin ang isang supreme quality sword sa isang suntok. Anong klaseng kapangyarihan yun? Kaya naman sinigaw niya na imposible, dapat ay nandaraya ka gamit ang ilang nagpapahusay na elixir. Kung hindi, paano magiging ganito kalakas ang isang tao sa condensed chi realm? Napangiti naman si Lu Hao at sinabi niya na sinong nagsabing nasa condensed chi realm ako. Nagpalabas ng matinding aura si Lu Hao upang makita ng mga hangal ang sinasabi nilang nasa condensed chi realm lang siya, at mayabang niyang ipinagsigawan na nasa true chi realm siya. Laking gulat naman ng mga hangal sa narinig nila, nasabi pa nga ng mga hangal na nasa true chi realm ngayon si Hao Lu. Hindi ba siya ay nasa condensed chi 3 araw lang ang nakalipas? Napangiti naman si Lu Hao na sabi pa nga niya, na ang Golden Dragon 9 transformation ay maaaring mapahusay ang aking pisikal na depensa habang umuunlad ang aking pagko-cultivate. Ngayong nakalusot na ako sa totoong chi realm, natural na bumuti pa ang aking pisikal na lakas. Dagdag pa niya na paano, mga pag-atake sa ibaba ng ika-5 antas ng True Chi. Maya-maya pa ay mabilis na sumugod si Lu Hao patungo sa hangal na si Huang Hong. Hindi pa man niya ito natataman ng atake ay napasukan na siya ng dugo dahil sa lakas ng aura nito. Sa lakas ng atake ni Lu Hao ay hindi na makita si Huang Hong pati na rin si Lu Hao, at nagdulot ito ng pagkawasak ng stage. Dahil sa ginagawang atake ni Lu Hao ay napapasigan na lang ito ng tulong. Dagdag pa niya na kung sakaling magpatuloy ito ay babawian siya ng buhay, kaya naman humihingi siya ng tulong sa kanyang uncle. Napatayo ang hangal at napasigaw na sabi pa nga niya sa ating bida, na Hao Lu, tama na ang ikaw na ang panalo sa life and death na labanang ito. Kung patatawarin mo siya, bibigyan kita ng 100 chi gathering pill at 100,000 gintong barya. Nang marinig ito ng mga hangal na disciple ay nagkomento agad ito na wow, ang mga bagay na ito ay tinipon ng Hao Lu sa loob ng ilang dekada, dagdag pa na isa mukhang hindi na kailangang mamatay si Huang Hong. Ngunit si Lu Hao na hindi interesado sa mga inaalok niyang pabuya, ay sinabi niya na ikaw matandang aso kahit ibigay mo sa akin ang mundo, ayoko. Dagdag pa niya habang binibitawan ang atake, ay kailangan niyang pagbayaran ang buhay ng brother kong si Zimo, at tuluyan nang sumabog ang atake ni Lu Hao na nauwi sa pagkasawi ng buhay ng hangal na si Huang Hong. Ilang sandali lang din habang paala ang usok ay maaninag ang ating bida at hangal na wala ng buhay. Nasabi pa nga ng ating bida na mata sa mata. Habang pinagmamasda niya ang kanyang kamay ay nasabi na lang niya na ngayon, ang sama ng loob sa pagitan namin ni Huang Hong, ay naayos na ang lahat. Ang mga hangal na disciple na nakita ang ginawa ni Lu Hao kay Huang Hong ay nasabi na lang nila, na si Hao Lu ang nakakalaban sa tukso at makakaligtas kay Huang Hong. Ang lalaking ito ay interesante. Napasigaw naman ang hangal at galit na sabi pa nga niya, nakalokohan. Isa akong peak elder sa Holy Martial Realm. Isa kang hangal para patayin ang pamangkin ko. Maniwala ka, papatayin kita ngayon din. Nagulat naman si Lu Hao sa mga sinabi ng hangal na elder na sabi pa nga niya, na ikaw ang nagtakda ng mga patakaran para sa life and death battle, ngayong nanalo na ako, umaatras ka na, palagi bang ganito ang pagbabago ng isip ng Xuanjian sect elder? Dagdag pa niya habang nakangiti ng malademonyo kung may lakas ka ng loob halika at patayin mo ako. Sa ganitong paraan malalaman ng lahat na isa kang walang hiyang hamak. Gusto kong sabihin kung handa kang magligtas ng mukha,
Ang hangal ay halos sumabog na sa galit at wala siyang magawa. Nasabi na lang niya, "Madam, ngayon alam na ng lahat sa sekta na ang pagpatay ni Haulo kay Huang Hong ay makatwiran. Kung ako ay makikinig sa kanya, ako ay hahatulan ng lahat." Tahol lang yata ang mga duwag na aso. "Aalis na nga ako." Ang mga hangal na disciple na nanonood ay nag-iba ang tingin kay Lu Hao. Nasabi pa nga nila walang uliran. Tinatalo ng mga outer na disciple ang inner na disciple. "Good job Haulu. Ikaw ang pinakamalakas sa mga panlabas na disipulo." Ang hangal na Tagaluklan ay nakilala ang ginamit na teknik ni Lu Hao. Nasabi pa nga niya bakit ang teknik ni Haulo sa life and death battle ay mukhang katulad ng Golden Dragon 9 transformation ng aming clan. Dagdag pa ng isang hangal na mukha itong magkatulad, ngunit ang kanyang pamamaraan ay tila mas makapangyarihan, habang ang gintong dragon na siyam na pagbabago ay itinuturing na isang walang kwentang kasanayan sa loob ng angkan. Ang taong iyon ay maaaring lihim na natuto ng iba pang mga diskarte mula sa aming angkan. Inutusan ni Luzon si Luo na sa hinaharap, humanap ng pagkakataon na pilitin ang kanyang diskarte na ilabas, sumang-ayon naman ang hangal na si Luo. Pagkatapos, kumalat ang balita ng Haulo, isang outer na disipulo, na tinalo ang inner na disipulong si Huang Hong, sa buong sekta ng Xuanjian. Ang mga babaeng disciple na pinag-uusapan ang laban ni Lu Hao sa life and death battle. Nasabi pa nga ng isa na nanood, ba kayong lahat ng life and death battle ni Haulo kay Huang Hong? Si Haulo ay talagang cool at malakas, dagdag pa ng isa na oo, naghahanap siya ng hustisya para sa kanyang kasama, siya ay isang taong may malalim na damdamin at katapatan. Dito na muna matatapos ang ating episode, at kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell, at nang sa ganun ay updated ka sa pag-upload natin everyday. Maraming salamat mga Emperor!